maraming tanong. Isa-isahin natin. Family code ang dating attorney, no? Tungkol sa legal age ng pagpapakasal, sa ngayon po ay binaba na ang majority age sa edad na 18 o 18. So, yung po mga babae at lalaki na wala pang asawa, naturalmente lamang, ay pwede magpakasal kung sila ay 18 years old. So, ibig sabihin, attorney, dapat 18 years old, hindi magi-18. Hindi pwedeng bumaba. Hindi dapat, pwede naman silang magpakasal, pero dapat yung araw ng kanilang kasal, dapat yun ay 18 years old na. Anong consequences nun, attorney, kapag nagpakasal sila at pinilit nila magpakasal na wala pa silang 18 years old? Null and void yun. Null and void. Kasi essential requisites yung age ng contracting parties. Kumbaga, parang walang kasal na nangyari pag pinilit nila na wala pa silang 18 at nagpakasal. Oo, pero meron kasi sa kasal natin, meron tinatawag na essential requisites at formal requisites eh. Isa yung age ng contracting party sa ating essential requisites. So, ibig sabihin, kapag yun ang walang bisa ang naging kasalan. Yan. Pero meron pa ring requirements ang ating batas kung sakasakaling 18 ang nagkakaedad lamang ng 18 kung hindi ako nagkakamali hanggang below 25. Ibig sabihin between 18 and 24 ang magpapakasal, nangangailangan sila mag-submit pa sa civil registrar ng parental consent. So dapat may pagsang-ayon ang mga magulang ng magpapakasal upang maisagawa ang seremonya. So, yan ang sa unang sagot natin sa tanong. Sa unang katanungan tungkol sa legal age. 18 po sa ngayon. So, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, tandaan nyo po, ang pagpapakasal dapat 18 years old. And above. Yan. Sa pangalawa, punta naman natin. Pwede bang siguro pilitin yung lalaki naman na pakasalan yung anak niya? Correct. Oo, alam po nyo, ang kasal kusang loob po ito isinasagawa. So, kung sakasakali man pong may persahan o sapilitan na naganap, pwede pa rin pong ipawalang bisa ang isang kasal kung sa paglipas ng panahon, kung sakasakali pong magrereklamo yung pong partido na pinilit. Correct. Kung hindi po natin pwedeng pilitin ang lalaki o babae na pakasalan yung isang partido. Correct. Ang ibig sabihin niyan, attorney, kapag ang isa pinilit, voidable marriage, pwedeng i-void yung marriage. Tama yun. Tama, diba? Dahil nangyari ng may persahan o intimidation. Kasi dapat talaga kusang free willing pumunta talaga sila doon. They agreed na sila ay magpapakasal. Tama. So, attorney, ano pang yun? Dito naman sa tinatanong ni Ginang Nuevo kung may karapatan daw silang maghabol. Pwede po kayong humingi ng sustento sa partido ng lalaki para masuportahan po ang magiging anak ng inyong anak na babae. Tungkol naman doon sa tinatanong niya kung illegitimate ba yung magiging apo niya kung magsasign sa birth certificate ang boyfriend niya pero di sila magpapakasal. Kung wala pong mangyayaring kasalan, illegitimate po ang bata. Meron tayong batas, Jonas, at sa ating mga tagapakinig na maaari nang mag-sign sa birth certificate yung ama kahit walang kasalang naganap. At pwede pang gamitin yung apelyido ng lalaki. Kahit walang kasal, pinapayagan na yan. Pero ganun pa rin, illegitimate pa rin ang magiging apo ninyo. Pero kung sakasakali naman na tuluyan sila magpapakasal afterwards at magiging tinatawag na yung bata, magiging tatawagin natin ito legitimated. Automatic yun. Kumbaga parang inadopt na hindi naman. Talagang niligal nila ang kumbagay mula sa illegitimate pupunta siya legitimatized. Ang tawag kasi doon ng family code ay legitimated. Yan. Yun. So, yun, sana po Miss Ginda Nuevo nasagot po ni attorney ang inyong mga tanong at alam po namin nakakalungkot ang mga nangyayari sa inyong anak na babae, pero mas maganda pong tama ang bawat hakbang ninyo na hindi po dahil nabuntis kailangan nyo ipakasal. Kailangan po at least 18 years old. That's the legal requirement. Dapat po
18 years old po yung inyong anak para maging legal ang pag-aasawa niya at pagsasama. Karaniwan kasi pagka sa tradisyon ng Pilipino, kapag ka nagkaroon ng nagdalang tao yung babae, kung naisip kasi madali ang solusyon ipakasal ka agad. Pero may implikasyon pa rin kasi napakabata pa nila. Alam mo, attorney, hindi naman sa baguhan, pero kasi pag pinilit po natin, ay minsan hindi nagiging magandang effect din sa mga, lalo na kung hindi naman talaga nagmahalan or whatever na taga nabuntis lang. Pero sa ating mga kabataan sa Pilipinas, isipin po natin ang magiging resulta. Consequences. Yan. Kawawa naman inyong mga magulang sa ibang bansa, nagpapakahirap. Tapos bibigyan niyo sila ng magandang balitang, buntis kayo at age below 18. Isipin po natin ang bawat kilos po natin bago tayo gumawa ng hindi maganda o kaliligaya nyo lang. Sa panandalian. Panandalian, ligaya, panghabang buhay na pagsisisi. Naku, alam mo ba ito, hindi kasi ako medyo nagkukan ako sa simbahan, pero karamihan ng mga ganitong kaso kapag pinakasal ang 18 years old below ng mga bata. 18 years old and above? Above. Medyo hindi masyadong nagiging maganda ang result ng pagsasama. Kasi medyo bata pa, hindi pa talaga sila matured, hindi pa, maraming consequences. Naturalmente, asa pa rin sila sa magulang. Correct. Kaya nga attorney, di ba, sinasabi mo, kahit magiging 18 na sila, kailangan pa ng parental consent. So meaning, kapag kinasal sila, kailangan pa nila ng support ng kabilang mga magulang nila at the same time. Hindi pa ito graduate ng college. So wala pa, attorney. Most likely talagang asa pa ito sa magulang. Titira pa rin sila sa bahay ng kanilang magulang. Correct. At nakakalungkot kasi hindi lang nila pinasakitan ng kanilang magulang, pati ang future nila. Kanilang magiging anak. Siyempre, ang hirap naman, attorney, pumapasok ka sa eskwelahan, nag-aalaga ka ng baby, nagpapadede, siyempre, gabi, puyat, di ba? Maaaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Tama yan. Kaya, ayan, sa ating mga anak ng mga OFWs, at kahit hindi OFW, pag-isipan nyo muna po, bago kayo pumayag sa mga pang-aakit ng inyong mga boyfriend o girlfriend man nagyayaya, mag-isip ng paulit-ulit. Okay, hindi naman natin i-endorse yung particular na issue, pero kinakailangan pa rin natin yung responsible parenthood. Yeah, responsible parenthood, nagsisimula yan sa courtship. Yan. So, ngayon magbibigay daan naman tayo sa ating mga Facebook. Natin ang sabi natin. Ang ating topic for tonight. Yes, friendship among OFWs. Gaano kahalaga ang iyong mga naging kaibigan sa abroad? Malaki ba ang naitutulong nila sa inyo para ka maging mas okay na OFW araw-araw? Ang sagot po either 1, nakakatulong para di ma-homesick. Number 2, nakakautang ako pag walang pera. Number 3, may naibibigay na payo pag gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. At pang-4, nakikipagplastikan lang ako. Yan. Mga choices. Attorney, basahin ko lang yung unang comment dito. Siyempre, ang ating masugid na taga-subaybay, galing kay Ate Pearly Panlaki Baluyot. Sabi, una sa listahan. Siyempre, sabi kagad dito ni Ate Pearly, magandang gabi. At Tito Luz, sa akin po, napaka mahalaga, nakakabawas po ng lungkot at nagbibigay saya sa laging pagod at puyat. Nakakatulong pag may problema, kwentuhan ng masasayang happenings, pati po private na buhay. Di lang po sa nakakautang ang isang kaibigan ay masaya ka na. Mas masaya po yung kasama mo sa oras na lalabas ka o mga importanteng okasyon. Napakalaking tulong po ng Radyo Pinoy sa aming grupo at dahil dito nagkakaroon kami ng isang grupong mga magkakaibigan. Ito po ang daan kung saan kami ngayon magkakakilala at nagkakasama-sama pag may event kami. Ang mga plastic na kaibigan dapat pong iwasan upang di na dumami pa. Yan si Ate Pearly. Attorney, ano naman po yung iba pa? Mukhang code name lang niya ito, Blue Dance. Blue Dance. Good PM po, Madam Lou Medina, at sa lahat ng
RPFC, parang KFC. Para sa akin, number 1 po kasi malaking tulong yung mga kaibigan ko dito sa abroad. Konti lang silang mga friend ko. Yung iba umuwi sa Pinas at di na bumalik. Mula naman kay Miss Sally Katbagan Gerland, good afternoon po Ma'am Lumidina. Para sa akin po, malaking tulong po yung mga kaibigan ko kasi sila yung nakikipagkwentuhan ko. Pag may problema ako, napapagsabihan ko yung mga nangyayari sa akin dito. Kasi po sarap ng feeling pag may kasama, nakakabawas po ng homesick. Kaya malaking pasalamat ko sa mga friendship ko dito. Sina Mary Elena, Isalita, thanks po. Ma'am Lumidina, God bless po. Okay. Yan, totoo naman yun, attorney talaga, no? Yung mga kaibigan, yung mga kababayan natin sa abroad, syempre, kapwa Pinoy, doon din sila makikipagkaroon ng grupo. Tsaka mas nagkakaintindihan sila pag may problema sila sa pamilya, nagkakaintindihan sila kasi parehong sitwasyon nila. Pareho sila malayo sa pamilya. Malayo sa asawa, malayo sa anak, malayo sa magulang. Nagkakaintindihan talaga sila. Kaya, ito nga sabi nga dito ni Aurelia Tabon, sabi niya, good PM Ma'am Lu. Sabi niya, para sa akin, having friends sa abroad while I'm away from the family are very helpful. Why? Because number 1, I was homesick there. They're calling me, giving advice, sharing their bad and good experiences that make me fight homesick, sabi niya ganon. And not only that, they make me happy by sharing jokes, especially when we had group dates. Ayan, may mga group dates na nangyayari. Friends are very helpful. Not exactly they will remove your homesickness, but at least they minimize it. Friends can help you financial problem through pautang. Just be honest and make sure makapagbayad daw to pay. Avoid this word utang, kalimutan. Just be wise for gaining friends, and you can say friendship in abroad are very helpful. Yan. At syempre, sabi din ni Rodeline Degamo, good PM Ate Lu, nakakatulong din po ang mga naging kaibigan kasi pag may mabigat na nararamdaman, nandyan sila na masasabihan at hingian ng opinyon, pero kailangan lang talagang kilalanin ang kaibigan na masasabihan kasi mahirap na. Parang sinasabi niya, attorney, baka yung mga secret at mga very controversial na mga yung mga confidential I should say, kumalat. Yan. Totoo yan. Kasi kaya sabi niya piliin. Kaya nga, ito meron medyo patama yata dito. Sabi nga, magandang gabi po sa lahat. Para sa akin, okay lang yan. Kaibigan ko sa pagtitiwala. Huwag ibigay lahat ng tiwala. Dahil hindi ko hawak ang utak ng bawat isang kaibigan. Sabi nga sa kasabihan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Galing yan kay Josephine Pellegrino. May sumagot yan, attorney. Sabi na ito, gandang gabi. Sa atin lahat, siguro sa akin piliin natin ang magiging kaibigan natin dito kasi may mga kaibigan na magubuyo sa likong daan. Yan, salamat po. At syempre, siguro yung mga backstabber. Yes, niya, yes. O kaya yung mga medyo bad influence. At syempre, ito pa si Shikuo Hyanghu. Siya na naman po ang ating kaibigan na sounds foreigner ang pangalan. Sabi niya, good PM Ma'am Lu. Number 1, nakakatulong din po sa pag may kaibigan ka dito sa abroad o kahit hindi na kayo abroad, yung communication nyo sa isa't isa ay tuloy pa rin. Bihira lang kasi ang tunay na kaibigan, kaya ingat din tayo sa pagpili ng kaibigan kasi di natin hawak ang isip ng tao. May pagbabago din. God bless to all. Happy weekend at sa lahat ng mga kababayan dito sa Taiwan, most especially daw kay Ma'am Lu at sa staff ng buong buo. At sabi naman ni Michelle Laguna o Lanusa, good PM Ate Lu, para po sa akin, opo, malaking tulong lalo po sa kagaya kong walang day off dito. Naku, for 7 years, wala daw siyang day off. Na po ako dito now, buti at may FB Facebook. Facebook na di daw gaya ng dati, talaga nahihirapan siya. At siyempre, siya'y nakikipasalamat dahil sa gabay ng OFW na nagbibigay sa kanya ng mga kaligayahan, di ba? Yan, meron pa po tayong natitirang mga oras. Siguro, attorney, bigyan lang natin ng daan itong katanungan sa atin ni Miss Vivian. Sabi niya kasi dito,
Good PM po, ask ko lang po kung pwede po ba akong makapag-loan sa OWA kasi po balak kong bumili ng jeep. Yan. Balak na siguro niya umuwi ng Pilipinas. Correct. Magnegosyo na lamang. Correct. Yan, kay Miss Vivian, meron po talaga, nagpapautang po talaga ang OWA. Sabi nga na meron siyang 2 billion pesos na pwede niya lang ipautang sa lahat ng mga OFWs na gustong magnegosyo. Basta, attorney, ang alam ko dito, ang kailangan lang dapat active member. Yung 2 billion na binabanggit naman natin dito, yung kabuang pondo na pwede na ipahiram. Hindi 2 billion ipapautang. Correct. Masyadong malaki. Medyo baka nabawasan na rin yun. Yun, basta active member ka, Vivian, pwede kang mag-loan sa kanila pero hingan ka lang ng konting mga requirements, diba? Syempre, meron yata sila about minimum of 300,000 to 2 million. Makipag-ugnayan sila sa mga OWA. Sa pero OWA yung jeep, attorney, siguro dapat medyo magkaroon sila feasibility study lang kung tagang kikita ba. Baka naman punong-puno na ng jeep doon sa area ninyo, wala ka na masyadong kitain. Siyempre, dapat meron sa kanilang marunong talaga magmaneho. Correct. So, mag-isip ka at gumawa ka ng business plan, Vivian, at makakapag-loan ka. Pwede kang tumawag sa NRCO, National Reintegration Center for OFWs. Ito ang mga number, 527-6184 or 528-0848. Siyempre, dahil mo ng 632, hanapin mo lamang yung katukayong si Miss Vivian Tornea. Yan. At meron pa tayong mga titirang minuto. Isagad na rin natin. Ito pa isa pang katanungan. Good PM, Ma'am Lou. OFW po ko dito sa Taiwan. Ask ko lang po kung saan ako lalapit dahil gusto ko pong maging member ng PhilHealth. Hindi po ako marunong sa website. Maraming pong salamat. May link po ito. Yan. Click na lang yun siguro yung website ng PhilHealth kung tumutanggap sila ng online registration. Correct. Nasa abroad pa siya. Correct. Or kung hindi naman, attorney, yung mga kamag-anak nito sa Pilipinas, pwede niyang bigyan ng authorization. O kaya tawagan niya si Mr. Greg Rulyoda, ang ating mayat-mayang i-interview dito. Ang siya, Vice President siya ng Corporate Communication. Pwede mo siyang tawagan, may link sa 0917-825-867 o sa landline niyang 441-7444. Pakonect ka lang sa OWP. Yan, sabihin mo lang na... Maaaring tumatanggap din ang PhilHealth ng mga online query. Correct. At syempre, ang one last, ito si Miss Beth. Gusto lang niyang mag-apply ng scholarship ang anak niya. Kung paano po daw ba. Pwede naman basta active member tapos yung anak mo has just have to ang OWA may programa din ng scholarship para sa ating mga OFWs. Correct. So, kay Miss Beth, tawag lang din po kayo sa 632-891-7601. Hanggang 24 pa po yan, ipakonect nyo lang po sa OWA membership. And lastly, eto na po, gusto lang mukhang din problema niya sa SSS. SSS. Yeah, gusto yata niya maging active member. Hindi na niya napapabayaan niya at medyo marami na siya mga arrears sa kanyang contributions. Correct. So kung may wifi ka naman, pwede kang mag-online. Alamin mo yung mga bansang kinalalagyan niya, mayroong branch ang SSS. Correct. Pwede siya mag-inquire. Yan. So, yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong gabi. Boundary na naman, Jonas. Boundary na naman tayo. At hopefully, katulad ng next dati, Saturday, nakapagbigay po kami sa inyo ng mahalagang impormasyon, mahalagang payo, at kaligayahan, kasiyahan dito sa programang Gabay ng OFW International. Ito po si Jonas Rivera. Kasama ko po si Attorney Jonathan Villasoto. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung alam po mag-a-apply sa mga kababayan natin sa ibang bansa. At sa mga nakikinig po dito sa ating mga kabayan nasa sa loob ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At yan hanggang sa susunod na Sabado. At syempre, ang gabay ng OFW ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat. SSS, OFW, believe kami sa inyo, PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, protektado, kalusugan sigurado. Employees Compensation Commission or ECC, higit pa sa benepisyo ang ibinibigay na serbisyo at ng Pag-ibig Funds. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Maraming salamat po!
just heard ang Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Abangan ulit sa Sabado, 9:30 to 10:30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina.